Bombo Justin, yung 14 years old below, exempt from criminal liability. Subalit siya po ay mag-undergo ng processing through the DSWD at siya po ay i-rehabilitate, no? At hindi siya ikukulong kagaya ng ordinary na kriminal, no? Subalit siya po ay mailalagay sa mga uh, juvenile, a place for juveniles, no? At doon po siya i-rehabilitate at yan ang nasa ihahawakan po siya ng DSWD hanggang siya po ay ma-rehabilitate. Samantala, yung 15 years old naman, yun ang mag-undergo ng trial. At kung mapapatunayan na siya po ay gumawa ng krimen na yan na mayroong sapat na pangunawa o discernment, pangunawa, naintindihan niya yung ginawa niya, at base sa findings ng Philippine National Police, sila po ay nag-research pa. No, sapagkat nakita nila ang kanilang group chat yata or sa chat. No? Depending kung ito ay admissible mamaya, dahil kung halimbawa yung abogado ng mga bata na 15 years old, sasabihin niyang not admissible yung pakihimasok ng kapulisan, that is mawawala yung ebidensya ng pangunawa o yung discernment. But just the same, kung halimbawa po ay mapapatunayan na ginawa yung krimen na may pangunawa o discernment, in which case siya po ay masususpende muna ang kanyang pagpapatupad hanggang siya po ay makarating sa panahon na siya ay 18 years old. Go ahead, Bombo Justin. Yes po. Attorney, yung mga magulang, nitong mga nasawing mga victim, ang kanilang panawagan na makamit ang hustisya, mapanagot ito pong mga suspect, at maging daw yung mga magulang nitong mga minors po na ito, meron bang pananagutan ang mga magulang nitong mga minor de edad na suspect dito po sa insidente, attorney? Meron pananagutan ang mga magulang na pabaya sa kanilang mga minor de edad na anak. Subalit, tandaan po natin na 5 klase ang pinanggagalingan ng obligasyon. Merong pinanggagalingan na quasi-delict o yung mga kaso kriminal. At isa na naman na pinanggagalingan ng obligasyon ay yung tinatawag na quasi-delict. Sa quasi-delict, ito po yung mga civil obligations, no? Ang obligasyon ng mga magulang sa mga nagawa ng mga kanilang mga anak base sa civil code, sila po ang mananagot civilly. Sila po ang magbabayad ng danyos, Bombo Justin. Kaya nais po nating iparating sa mga magulang na bagamat hindi kayo makukulong, mauubos ang inyong ari-arian dahil kung ano ang ginawa ng inyong mga minor de edad na anak. Ang mananagot po sa patungkol sa mga paniningil, no? Siyempre may gastos yan. Paniningil sa buhay, paniningil sa damages, no? Yung burial at sama ng loob, moral damages, at actual damages. Ang mga paniningil na ito ay sagutin, no, ng mga magulang. Go ahead, Bombo Justin. How about doon naman po sa panig, nung nagmamay-ari po ng baril? Kasi sabi po ng mga magulang, kaanak ng mga nasabing biktima, hindi mangyayari ito kung hindi
nagkaroon ng pagkakataon na makuha ng mga batang yan yung pagmamay-aring baril, lalong-lalo na nung isa po sa mga suspect na ang kanyang tiyahin ay isa pong pulis na siya nga pong sinasabing itinuturong nagmamay-ari po ng ginamit po na isa po sa mga armas dito po sa pamamaril po na yan, attorney. Sa aking pananaw at opinion, Bombo Justin, pwedeng kasuhan ng kaso krimen ang may-ari ng gamit, no? Sapagkat kung may ebidensya na siya ang nagbigay ng gamit, siya po ay maaaring kasuhan ng bilang accessory sa krimen. Ang mga nagbibigay ng mga instrumento, ayura, weapons, no? At mga iba pang kasangkapan upang makamit ang isang krimen ay tuturing na accessory, no? Kaya pwede po siyang kasuhan na kriminal. Sa kasong ito, siya po ay isang policewoman at sa aking pagbabasa ng balita, siya po ngayon ay nahaharap sa kaso administratibo at I think na summary dismissed na po, no? Tanggal yung pulis na yon dahil sa kanyang kapabayaan. Samantala, pwede rin po siyang maging jointly liable civilly. Ibig sabihin yan, kung ano ang isisingil sa mga magulang, pwede rin singilin doon sa pulis na nagbigay ng weapon o baril. Ang dahilan, ayon sa ating batas, kung ang dahilan ng pagkasawi o wound o sugat ng isang tao ay galing sa proximate cause, ito po yung tinatawag na kung siya ang dahilan, pinanggalingan, baril, no? Pwede po na kasuhan din yung policewoman criminally dahil nga siya po ay nagbigay ng baril at syempre pa dahil nga kung wala yung baril na yan, kung hindi niya baril yan, no, kung hindi niya mabinigay yan at hindi sa kanyang kapabayaan o dili kaya kapabayaan ay hindi mangyayari yung naturang krimen.